Okay, thanks, Brian. Hey, everyone. My name is Byron Barnuevo, and I will be your voice for this segment, Moment Ko To. Dito sa Voti TV, naniniwala kami na sa kasabihan ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan, ang boses, ang pag-asa ng bayan. So everyone, pero sa segment na ito, makakakilala tayo ng mga galing na kabataan at talentado o mga may sinasabi na creative dito sa ating bansang Pilipinas. At syempre, para sa lahat, gusto naming makater ang Voti TV ng mga kabataan para sa lahat ng mga nanonood. At syempre, ang una nating guest ay isang 17-year-old student na sought after na voice actor sa telebisyon. Marinig ang boses niya sa mga anime na Bokara Gaita bilang Nanami Takahashi at syempre sa Negima 2 bilang Setsuna o Kaide. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Jo Carol Fernandez o Jill. So Jill, this is your moment to shine. Moment mo to. So, hi, how are you now? Okay lang. Okay, so Jill, when was the first time na nag-start kang mag-voice acting? Voice acting, kung sa mga teledramas na dinadub into English, I started 2006. Pero dito sa anime, yung dream ko, nag-start ako just this year. So, Jill, dream mo ba talaga yung maging voice actress or voice artist? Super! Ever since grade 5 ako, kuya. Yun. Ilang years din yun, ha? Grade 5, grade 6, first year, second year, third year, fourth year. 7 years. Yes, tell us something about your journey nung nag-start ka maging dubber. I heard na nag-audition ka yata. Journey. Oo. Ano yun, nag-start nung December 2007. Kasi merong contest, dub it out contest, ang Hero TV tsaka Creative Voices. Tapos meron akong friend na nagsabi sa akin, "Uy, Jill, sali ka dito, try mo." Noong una, kinakabahan ako kasi, ang dami sasali dyan, ba't ako sasali? As if na mapipili ako. Tapos, pinilit niya ako. Doon, nag-enter ako and yun, audition. At hindi ko akalain na ako yung lumabas na champion ng contest na yun. Ako na nung una, hindi naniniwala na manalo ba ako dyan. Pero ayun, nanalo ako. And as a sophomore student sa Miriam College, how do you balance your studies and being a voice talent? Studies and... Siyempre, di ba sa ating mga kabataan, parang iilan lang yung mga nakaka-achieve ng ganyang status ngayon. Kasi, di ba, you're a young achiever. At dito sa Moment Ko To, syempre, feature natin yung mga katulad yung young achiever. So, as a student sa Miriam College, second year, right? Yes. How old are you na ba? 17. 17. Yes. So, paano mo nga nababalance yung studies mo and your work? Siyempre, priority ko pa rin yung studies. So, siguro unahin ko yung homework ko. Ganun lang, simple. Unahin mo homework mo. Tapos, as much as possible, yun muna. Tapos, kung dubbing. Make time for school. Yun lang. Okay. So, ano naman yung nasabi na mga kaibigan mo at mga kapamilya mo na nung nalaman na nag-dub ka na ngayon? Yun. Siyempre, una sinabi ko, friends muna bago yung family. Okay. So, yung friends ko sabi, joke time, ganun. Tapos, nung pinakita ko nga, ayan si Nana, niwala na kayo. Doon sila parang, oh my God, gusto ko rin mag-dub. Tapos, yung, mama ko, proud siya. Tapos, lalo na yung daddy ko, super proud. Ayun, parang natutuwa sila na merong dubber sa pamilya. Are you still interested na magkaroon ng ibang careers? Kasi Com Arts, di ba, maraming mga fields yan na pinapasukan. So, are you still interested? Interested ako, pero mas gusto ko to, yung napasok ko ngayon. How do you treat dubbing ngayon? Dubbing? As a career, as an It's an art and a dream. And I Come heard true. na galing ka yata sa isang organization. Organization? Mm-hmm. Sa school, yung mga organizations ko doon, dalawa lang naman yun eh. Yung ComArts organization ko, tsaka yung Aeon. It's all about English. And nabalita ko na nag-workshop ka nung summer. Ay, iyon. Oo, diba? The best. Siyempre. So, share mo naman sa amin, sa audience natin, kung ano yung workshop na yun. Yung Voice Works Workshop under Creative Voices. Sila po yung, dubbing workshop kung saan ka matututo nga, dubbing, voice acting, meron pang script writing, extra yun. Sobrang sulit siya kasi halos lahat ng gusto mong matutunan sa industry ng dubbing and script writing, matututunan mo na dun. At nabalitaan ko na nagkaroon ka ng first project mo, after ng workshop mo at manalo ka sa isang dubbing competition. Ikaw ang naging lead role sa isang anime show at ang
title nito ay Bokura Gaita at bilang Nanami Takahashi. Tama ba? Okay, Jill. So, bilang si Nanami Takahashi, ladies and gentlemen, syempre marunong kang mga voicing, di ba? Voice characterization, mag-iba-iba ng boses. So, how was it nung naging lead role ka sa Bokura Gaita? Ayun, yung una, natakot ako syempre kasi, oh my God, lead role, ano yun? Sobrang hirap to the highest level, equals MC squared. Hindi ko yung kaya. So, pero ayun nga, tinulungan naman ako. Nosebleed? Sobra. So, hindi ganun kadaling mag-dub? Hindi. Kung akala nyo na madali lang yan, parang, boses lang naman yan, kaya ako magpalit ng boses. Hindi. Pagdating mo doon, lantang gulay ka lang. Okay. So, syempre, nabalitaan ko rin na, ayan, katulad na nakikita nating picture. So, pwede nating ibalik ba yung una? Ayan. So, sino yan? I think, sinong character yan at saang anime yan? Si Yuna Akashi sa Negima Season 2. Negima Season 2. So, bilang Yuna, Yes. pwede mo bang gawin yung character voice niya? At Si parinig Yuna. naman natin sa ating mga audience. Ayan. Ano ba yan? Gustong-gusto ko talaga yung Armalite na hawak ni Kaide. Saan ba niya nakuha yun? Uy, sino man pwedeng bumili dyan para sa akin, oh. Wow. O sige. I think meron pa yata mga pictures na pwede nating ipakita sa ating audience. No? So, ayan. Sino naman yan? Ayan, si Kaide. Negima rin. Negima rin. Yeah. So, sige nga, ano yung boss naman ni Kaide? Kaide, Teacher Negi, hindi mo kailangang pasanin lahat ng problema mo. Nandito kami mga estudyante mo para tulungan ka. Kaya, huwag ka mag-alala. Tutulungan ka namin. Wow, amazing. 2 voices at hindi lang yata yun. Marami ka bang ibang character na Ang dami. alam ko rin yata. Ayan. Sino naman yung mukhang, ano ba yan? Palaka yan. Alien ba yan? Palaka siya. Okay, palaka. Sige nga, parinig naman natin sa kanila kung ano yung boses ng palakang yan. Ang sarap. Anong tawag dito? Ramen? Tsaa? Noodles? Tae? Ano to? Okay. So, ganun talaga magsalita yung palakang yun, ha? Kakaiba talaga siya, ladies and gentlemen. Mga audience na nanonood, di ba? Grabe. But it was fun, no? It was fun doing it, talaga. no? At ito, sino tong angel na to? Sino yan? Ayan, si Setsuna Oo. Sakurazaki. Negima rin. So, sino si Setsuna? Ano naman ang boses niya? Boses. Oo. Ipinapangako ko, poprotektahan ko si Miss Kono ka. Buong buhay kong kapalit. Ayos lang. Galing! Talagang may iba't ibang klase ng boses, no? Talagang may maliit, may medium, tapos merong mga malalaking boses. Mahirap nga siya. Oo, may trainings talaga na pinagdadaanan. So, what was your memorable experience nung as a voice actress? As a voice actress, memorable experience. Siyempre, Yes. una yung workshop. Ay, hindi. Una pala, yung dubbing contest. Yung nanalo ko. Yung pangalawa, and one of the best, yung workshop nga, kung saan ako natuto ng kung ano-anong bagay. And eto, yung dubbing career ko na. It's the best. Okay, so, syempre, Jill, ano naman ang mga message mo para sa ating mga audience at saka sa ating mga young viewers para naman ma-inspire naman sila dahil I know na na-inspire sila sa story mo ngayon. Masasabi ko lang, kung gusto nyo itong dubbing na to, huwag kayong susuko, and kung ano man sabihin sa inyo na ibang tao, basta gusto nyo to, pursue. Pursue nyo lang. Maniwala kayo sa sarili nyo. Yun. Okay, thank you very much, Miss Jo Carol Jill Fernandez, for Thank you. joining me in this Voice of the Youth TV. And ladies and gentlemen, ayan po mga kaibigan, we will be looking forward for your more projects, okay, Jill? So basta kapag halimbawa na alam ko na mga na-inspire kayo sa mga kinuwento ni Jill at sa mga nangyari sa kanyang buhay, being a student, 17-year-old girl, 17, diba? hindi 17. 17 nga sabi ko, ano ko ba? So, ayan. So, ladies and gentlemen, I am Byron, and I am your voice for this segment. And back to you, Choi and Brian.